Hindi makadiretso sa amin kasi yung sasakyan namin puno na talaga hanggang bukas, hanggang 24 puno din. Nag-leave po talaga ako ng maaga kasi alam ko po madaming uuwi sa probinsya. Ilang pasahero pauwi sa probinsya nagsimula ng dumagsa sa PITX para makaiwas sa holiday rush. Today we signed the national budget, the instrument which tells how the taxes paid by the people will be returned to them. 5.76 trillion pesos 2024 national budget nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Term sharing sa Blue Ribbon Chairmanship itinanggi ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Naging effective naman po ito in previous years. Bagamat may mga naitala po tayo na ilan-ilan, but as a whole po ay hindi po natin yan na ipapractice na. Muscle ng baril ng mga pulis hindi na uli seselyuhan ngayong taon ayon sa Philippine National Police. At commuter groups formal nang hiniling sa Supreme Court na ipatigil ang itinakdang deadline para sa PUB franchise consolidation. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagsimula ng dumagsa ang mga pauwi ng probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. May ilan na pinili ng bumiyahe ng maaga para hindi maabala at sumabay sa holiday rush. Mula sa Parañaque City, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan at ano-anong mga ruta ang fully booked na ang mga bus company? Sa ngayon ay unti-unti nang dumarating yung ating mga kababayan dito para bumiyahe patungo sa iba't ibang mga probinsya. Pero mas kakaunti pa ito kumpara sa inaasahan ng PITX sa darating na Biyernes ng gabi hanggang Linggo. At kanina doon sa ating mga bus company na nakausap, karamihan ay yung mga biyahe ng Bicol gaya sa Matnog, Legazpi, Gubat, sa Bulan, sa Sorsogon ay yun yung karamihan na naging na fully booked na sa mga darating na araw. Si Arling Merlin kasama ang kanyang pamilya, alas 7 pa lang ng umaga nasa terminal na. Pero puno na ang bus na diretso sa lugar sa Bicol na kanilang pupuntahan. Kaya napilitan silang sumakay sa ibang biyahe makarating lang sa kanilang destinasyon. Yun lang, mas mahal ng 200 piso ang kanilang gagastusin dahil kailangan pa nilang sumakay ng jeep at 3 oras pa ang biyahe pagbaba ng bus. Hindi makadiretso sa amin kasi yung sasakyan namin puno na talaga hanggang bukas, hanggang 24 puno din. Meron puno, hindi kami makasakay. Ang sakyan namin yung iba na lang bus, daan na lang ng Pulangge para sakay na namang jeep makarating sa amin. Si Mia Joy uuwi pa ng Northern Samar. Kabisado na niya ang biyahe tuwing holiday season. Kaya't maaga siyang nag-leave sa trabaho para hindi sumabay sa holiday rush. Nag-leave po talaga ako ng maaga kasi alam ko po madaming uuwi sa probinsya. Kaya sabi ko, may leave credits naman ako. That's why umuwi na lang ako ng mas maaga. Pinayagan naman ako ng leader ko. Ganito rin ang karanasan ni Teacher Abe mula sa Cavite na uuwi naman ng Bulan, Sorsogon. Unang linggo pa lang ng Disyembre nagpabook na siya kaya nakakuha siya ng biyahe sa schedule na gusto niya. Mas maganda pag kasi syempre nakakakuha ka ng kung ano yung seat number na gusto mo. Tapos hindi ka nagmamadali para mahirap pagka ganito. Halimbawa, babiyahe ka ngayon, tapos ngayon ka lang kukuha ng ticket, kakabaka-baka. Siyempre, baka mamaya, wala kang makuhang ticket. Chance passenger ka na lang. Mag-aantay ka ng mga extra na bus.
mahirap yun. Ilan lamang sila sa mga bumiyahe na ngayong araw para makaiwas sa dagsa ng pasahero sa terminal. Ayon sa ilang bus company, simula ngayong araw hanggang katapusan ng Disyembre ay fully book na sila. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, hindi bababa sa 2.6 milyon na pasahero ang inaasahan nila ngayong holiday season, kaya't maaga nila itong pinaghandaan. 3 S ang kanilang binigyang prioridad sa preparasyon. Una, ang seat, kung saan dapat tama ang bilang ng mga upuan sa bus. Kaya't Nobyembre pa lang ay nakipag-ugnayan na sila sa DOTR at LTFRB para tiyakin na sapat ang mga bus na bibiyahe. Ang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board maglalagay ng help desk para sa ating mga kababayan na mga nangailangan ng tulong at kung kinakailangan ay agad silang makapag-issue ng special permit. Pangalawa, ang security, kung saan hindi bababa sa 100 uniform personnel ang nagbabantay dito kada araw. Gusto natin habang nandito sila at pagsakay nila sa mga pampublikong sasakyan ay maigting yung security natin. Kita nyo naman pagpasok pa lang nila ng terminal, may mga metal detectors na tayo, no, para ma-prevent yung makakapagpasok ng matatalim na bagay or yung mga armas na pwedeng gamitin sa hindi ka nais-nais na bagay. May nakakalat ding bag sniffing dogs para di makapasok ang mga kontrabando. Maigting din ang police visibility, gayon din ang PCG personnel at plainclothes security personnel. Bukod sa matutulis na bagay at baril, bawal ding dalhin sa terminal ang mga puputok at pyrotechnics. At pangatlo, ang safety. Ito ay ang roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan at kondisyon ng mga driver. Dito, katuwang natin ng LTO. Nagsasagawa sila ng mga random checks dito upang tiyakin na only roadworthy public utility vehicles are deployed, especially this holiday season. Kasi alam naman natin, maraming biyahe yan, di ba? Hindi lang po yung mga bus units natin, kundi pati ang ating mga bus drivers ay random na mga drug test at masigurado po natin na maayos po ang kanilang magiging pagpatakbo. Bagamat maaari namang mag-walk-in ang ating mga kababayan, pero mas pinapayuhan sila na mag-book na ng maaga sa kanilang schedule sa pag-uwi para hindi maabala sa terminal. Kaya lang, naging kaugalian na natin mga Pilipino yung mga last minute. Siguro hindi maiwasan. Yung iba, tsaka pala nagkakaroon ng budget or ng plano. So as much as possible, sana mag-book pa sila na maaga. Pero wag sila mag-alala, pag pumunta naman sila dito, kahit last minute, magagawan pa rin naman ng paraan yan. Yun nga lang, magkakaroon ng konting pag-iintay, konting pagpila, di ba? Kaya lang, sinisigurado natin na dahil nga may mga additional units naman tayo nakaantabay at ang LTFRB willing to issue special permits, hindi naman sila mababarang at ma-stock dito sa terminal. Rose, sa Biyernes ng gabi, inaasahan ng mas lalo pang paglagsak ng mga pasahero dito sa PITX. Kanina nakita natin yung pagpasok ng mga pasahero dito at marami pa rin ang hindi nagsusuot ng face mask. Bagamat merong mangilan-ilan na naka-face mask, pero ang mas marami ay wala pa rin face mask na sinusuot sa banta ng COVID. Diyan muna ang latest mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Rose. O Ryan, nabanggit mo kanina yung pagtitiyak ng seguridad, gayon din ng maayos na kondisyon ng mga driver. Pero papaano ba tinitiyak ng pamunuan ng PTEX na nasa maayos na kondisyon nga ang mga driver? Rose, meron silang, ang DOTR, ang LTO at LTFRB, meron surprise inspection sila. At gayon din ng surprise drug test dito sa mga bus driver. Pero hindi nila dinisclose kung kailan dahil nga ito'y sorpresa para hindi mapaghandaan ng mga driver. At gayon din yung mga roadworthiness. Sinisiguro nila nagkakaroon ng inspection ang LTFRB at LTO dito sa mga bus na bibiyahe para kung matiyak nila na merong itong papeles at maayos yung kanilang headlight, yung windshield at yung iba pa na kailangan na nasa ayos sa kanilang pagbiyahe para maiwasan nga yung mga disgrasya sa mga ganitong panahon.
O Ryan, nabanggit mo rin kanina na sa Biyernes inaasahan ang peak ng bilang ng mga pasahero. Gaano karami bang pasahero ang posibleng dumagsa sa PTEX sa araw ng Biyernes? Inaasahan na papalo yan sa 150,000 na katao. Yung ngayong holiday, pagpatak ng December 15, ayon sa pamunuan ng PITX, yung mga bus, jeep, TNBS taxi, nasa 3,000 ang average nila. No? Pero ngayong mula nung pumalo yung December 15, nasa 5,000 na yan. Tinaasahang mas dadami pa nga yan sa darating na weekend dahil hindi pa ibinibigay ng LTFRB yung kanilang binigyan ng special permit kung gaano ito karami. Ayan, last na lang, may aasahan pa rin bang biyahe ng mga bus dyan sa PTEX sa araw ng Lunes at Martes na mga holiday din na araw? Tama again, Rose? O Ryan, may aasahan pa rin ba tayong biyahe ng mga bus sa PTEX sa araw ng Lunes, December 25, ganun din sa December 26 o araw ng Martes? Meron yan, Rose, tuloy-tuloy yan kahit na hanggang January 1. Pagpapalit ng taon, meron pa rin bibiyahe bukas itong PITX 24 oras kada araw hanggang matapos itong holiday season. Dahil sabi nga ni Sir Jason Salvador kanina na wala silang holiday dito. Matutuloy silang magsiservisyo sa ating mga kababayan na uuwi sa mga probinsya. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, nag-ulat ng live mula sa PTEX. Kung marami na ang mga pasahero sa provincial buses, normal pa naman ang sitwasyon at ang bilang ng mga pasahero na dumadating ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa NAIA Terminal 3, ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Gladys, kailan naman ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero dyan sa NAIA? Rose, bagaman tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport, nananatiling nasa normal ang bilang ng mga ito sa ngayon. At ayon sa Manila International Airport Authority, sa December 22 o sa araw ng Biyernes, inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero wherein from 130,000 na daily average o daily passenger average, inaasahang aakyat ito sa 140,000. Ang overseas Filipino worker na si Janet Ramos Bulacan natutungong Macau upang magbakasyon kasama ang kanyang mga anak ay alas 8 pa lang ng umaga ay nasa NAIA Terminal 3 na para mag-abang sa kanyang afternoon flight. Aniya, sinadya nilang agahan ang pagpunta dito upang agad mahanapan ng paraan sakaling magkaroon man ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kwento ni Janet, mas organisado ngayon at mas maayos ang pila sa mga booth. Smooth yung pagbayad ko ng tax, okay, yung queue, yung line para sa taxes ng mga tourists, okay siya. Unlike no last na uwi ko, hindi ko nga alam kung saan ako, kung doon ba o doon ba, medyo maayos ngayon. Convenient kasi nakakaupo na ako. Before kasi madaming tao, siguro dahil kaunti lang tao ngayon. Tingnan mo yung mga tao, hindi naman masyadong parang uligaga. Ngayon parang apaka-organized naman. Una na ang inihayag ng NIAA na nakipag-ugnayan na ito sa iba't ibang stakeholders at government agencies para masiguro na magiging maayos ang operasyon sa paliparan sa kabila ng pagdagsa ng mga tao ngayong holiday season. Mula sa 26 na immigration booths, ngayon ay mayroon ng 43 sa Terminal 3. Nagkaroon na rin ng series of scheduled maintenance activities upang hindi magkaroon ng problema in terms of tower generators, circuit breakers at transformers. Samantala, ayon kay Officer-in-Charge Police Major Prince Kenneth Plama, ang Officer-in-Charge ng NAIA Terminal 3 Airport Police Station, kabilang sa mga binabantayan nila tuwing ganito ang panahon ay ang salisi. Kaya pinapayuhan ang bawat pasahero na huwag iwan ang aniya. Nagdagdag na rin sila ng mga police personnel sa Terminal 3, lalo't inaasahan na aabot sa mahigit 20,000 pasahero ang dadating mula sa 18,000 kada araw.
Ngayon, nagdagdag tayo ng additional force natin dito. Yung mga nasa headquarters natin, mga office personnel, i-deploy na din natin for additional security natin dito sa airport. Per day, umaabot tayo ng 30 PNP ang nakadeploy dito. Iba pa doon yung sa airport police na may deployment din sila. Mayroon ring ginagawang regular na K9 paneling para masiguro na walang anumang pampasabog na makakapasok dito sa paliparan. Dagdag pa ni Police Major Plama, maiging alamin din ng mga pasahero ang mga ipinagbabawal na dalhin upang hindi na sila maabala pa. Samantala, ayon sa Department of Transportation, nais nilang panatilihin ang on-time performance ng mga flight. Itong nakaraang undas, yung huli po nating peak season, ay umabot na po sa 84% ang on-time rating ng mga flights na iya. Atin pong sinusubukan at tinutulak na kung hindi po panatilihin, paakyatin pa po yung on-time performance na yan. Rose, paalala ng MIA sa mga pasahero bago pumunta sa airport ay tapusin o sasabihin muna ang mga requirements na maaring gawin online para hindi na sila kailangang pumila pa ng mahaba dito sa paliparan. At the same time, mas maigi rin na agahan nila ang pagpunta dito sa airport at least 3 hours or higit pa prior sa kanilang schedule para hindi sila maipit sa traffic at maiwan ng kanilang flight. At yan muna ang ating update mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Rose. Gladys, nabanggit mo na sa iyong ulat yung pagdadagdag ng bilang ng mga airport police. Pero nagbigay din ba ng direktiba ang pamunuan ng NAIA sa mga airlines na magdagdag ng kanilang mga personnel at ganun din ang mga flights nila para ma-accommodate ang pagdagsa ng mga pasahero? Usap natin si Police Major Plama, sinabi niyang nagdagdag sila ng kanilang mga personnel dahil may ilang mga flights, ilang airlines na nagdagdag na rin ng kanilang mga flights dahil nga inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero lalo na ngayong holiday season. At syempre kabilang din sa mga sila ng mga personnel nila to accommodate ang mga passengers sakaling magkaroon ng delay and other thing para ma-accommodate anuman ang pangangailangan ng mga pasahero dito sa NAIA. Gladys, natatandaan natin noong January 1 ngayong taon nagkaroon ng problema sa air traffic management system kaya napakaraming flights na naapektuhan at daang-daang pasahero ang na-stranded sa NAIA. Paano matitiyak ng NAIA na hindi yan mauulit ngayong holiday season? Rose, ayon nga sa MIA, nagkaroon na sila ng scheduled maintenance para maiwasan na ang ganung problema at the same time sakaling magkaroon man. Kung hindi talaga maiwasan, ay nagdagdag yan ang dahilan kung bakit nagdagdag sila ng mga personnel and staff nila para anuman ang mga pangangailangan nga ng mga pasahero ay agad nilang matutugunan at maiwasan ang anumang reklamo from our travelers. Okay, maraming salamat Gladys Suwabi, nag-ulat ng live mula sa Pasay City. Pinalawig na ang mass transit systems ng kanilang operating hours simula ngayong araw. Ito ay para sa mga pasahero na naghahabol sa holiday rush. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Kada taon tayo ay nag-extend itong ating operating hours para sa ating mga railway lines dahil alam natin na itong papalapit ang Kapaskuhan ay meron tayong mga mananakay na naggagawa ng kanilang mga last-minute na Christmas shopping. Palalawigin ang operating hours ng LRT Line 1 at 2 at ng MRT 3 simula ngayong December 20 hanggang December 23 ayon sa Department of Transportation. Ito'y dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero dahil sa holiday rush. Batay sa abiso ng DOTR, mula sa 9:30 PM last trip ng MRT sa North Avenue Station, gagawin na itong 10:30 PM. Habang hanggang 11 PM naman magpapapasok ng pasahero sa Taft Avenue Station. Ang LRT 1 naman mula sa 10 PM sa original schedule sa last trip mula sa Baclaran Station ay extended hanggang 10:45 PM. Ang last trip naman sa FPJ Station ay 11 PM mula sa original schedule na 10:15 PM. Alas 10 naman ng gabi ang huling biyahe ng LRT2 Antipolo Station
at 10:30 naman ng gabi sa Recto Station. Ang adjusted holiday operating hours sa mass transit systems ng bansa ay tugon na rin sa panawagan ni Transportation Secretary Jaime Bautista upang mas mapagsilbihan pa ang mga commuter. Bukod sa MRT at LRT, nag-extend rin sa oras ng biyahe ang Philippine National Railways o PNR. Sa Tutuban Station, pinalawig ang last trip ng tren ng hanggang 11:11 p.m. habang ang last trip naman ng Alabang Station ay extended hanggang 11:18 p.m. Wala namang magiging pagbabago sa schedule ng first trip sa Tutuban at Alabang Stations. Mag-uumpisa ang extended trips ng PNR ngayong araw ng Miyerkules at tatagal hanggang sa Sabado, December 23. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang plano ang Metropolitan Manila Development Authority na suspindihin ang ipinatutupad na number coding sa Metro Manila sa kabila ng transport strike at holiday rush. Ayon kay MMDA Assistant General Manager for Operations David Vargas, nananatiling manageable ang traffic situation sa ngayon kaya't walang plano ang ahensya na suspindihin ang coding. Nauna nang sinabi ng MMDA na inaasahan na ang mas mabigat na trapiko sa Metro Manila lalo na at nalalapit na ang holiday rush. Hindi nalalagyan ng tape ang mga muzzle ng baril ng mga pulis ngayong taon. Ayon sa Philippine National Police, bukod sa naging epektibo naman ang hindi paglalagay ng tape noong mga nakaraang taon, kailangan din ng mga pulis ang kanilang service firearm lalo na kung may rerespondehan na insidente ng krimen. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We received instruction from Major General Francisco based po sa guidance po ng ating Chief PNP, si Police General Benjamin Acorda Jr. ay i-implement pa rin po natin yung practice po natin in previous years na hindi na po iti-tape yung mga baril po ng ating mga pulis. Hindi na kailangan lagyan ng tape o selyuhan ang muzzle o dulo ng baril ng mga pulis. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naging responsable at maingat na ang kanilang mga tauhan kaya madalang nang nasasangkot sa mga insidente ng indiscriminate firing o illegal discharge of firearms, lalo na kapag sumasapit ang pagpapalit ng taon. Naging effective naman po ito in previous years, bagamat may mga naitala po tayo na ilan-ilan, but as a whole po ay hindi po natin yan ipapractice na. Mas kailangan din anihan ng mga pulis ang kanilang service firearms, lalo na kung sila ay mga naka-duty at mayroong mga responde. Kasama po sa naging consideration, ma'am, is yung dapat po once na particularly yung mga pulis po nating nakadeploy ay kung sakasakali po nga magre-render po sila ng immediate police assistance ay hindi na sila mag-aalala na hindi po puputok yung baril nila dahil nakatape po yon na maaaring mag-hamper po sa mabilis po na response po nila. Mahigpit pa rin namang ipinamomonitor ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga Regional Director at Ground Commander ang kanilang mga tauhan na illegal na magpapaputok ng baril. Ang sino mang pulis po nagagamit ng baril sa any form of revelry, particularly this holiday season, ay may kakaharapin pong mabigat na kaso maliban po sa criminal case na maaari po nilang kaharapin na maaaring makapagtanggal po sila sa serbisyo. So again, we would like to take this opportunity to remind all our PNP personnel to refrain from using yung kanilang mga baril, lalong-lalo na sa pagsalubong po ng bagong taon. Base sa datos ng PNP noong 2021, ay mayroong 25 na insidente ng illegal discharge of firearms at isa dito ang nasaktan. Tumaas naman ang bilang na ito noong 2022, kung saan nakapagtala ng 26 na kaso at 10 ang nasaktan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gaya ng kanyang ipinangako, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 5.76 trillion pesos. Kasunod ng paglagda sa budget, may paalaala naman si Pangulong Marcos para sa mga gagamit ng pondo ng bansa. Ito ang balita ni Nel Mariboho.
Today we sign the national budget, the instrument which tells how the taxes paid by the people will be returned to them. Sa ikalawang pagkakataon sa ilalim ng Marcos administration, hindi na antala ang pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 5.768 trillion pesos national budget para sa taong 2024. Kanina, ganap na itong naging batas matapos lagdaan ng Pangulo sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act ang mga hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang kahirapan. Rather, it details our battle plan in fighting poverty and combating illiteracy, in producing food and ending hunger, in protecting our homes and securing our border, treating the sick, keeping our people healthy, creating jobs, and funding livelihoods. Ang education sector ang may pinakamalaki pa ring budget na nagkakahalaga ng 924.7 billion pesos, kung saan ang Department of Education ay may 758.6 billion peso budget. Base sa inaprubahan ng Bicameral Conference Committee, nakapaloob sa pambansang budget ng 10 billion pesos na subsidiya sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino program o 4PH. Gayun din ang ayuda sa Kapos sa Kita program o AKAP na makatatanggap ng 5,000 pesos ang bawat beneficiary ng Social Amelioration Program na ito. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, 10.2 billion pesos ang idinagdag na budget para sa security cluster para mapalakas rin ang pagbabantay sa West Philippine Sea. Dinagdagan din po natin yung defense budget para sa Coast Guard, sa Navy, sa Air Force, Army, to be able to help us protect the West Philippine Sea and the rest of the country. Kabilang naman sa tinanggal ng Kongreso sa 2024 budget ang confidential funds ng mga civilian agency kasama ang DepEd. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, walang direktang veto ang Pangulo sa 2024 national budget. Walang direct veto, most of it are conditional and general observations. Ang general observations po, parang may mga comments lang on how to implement the budget. May paalala naman si Pangulong Marcos sa mga ahensyang gagamit ng 2024 budget. I say this to remind those who will execute this budget that red tape that leads to underspending and overspending that disregards legal guardrails are two sides of the same coin. Implementation delay and illegal deviations inflict the same havoc of denying the people of the progress and development that they deserve. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Natanggap na ng mga guro sa isang pampublikong paaralan sa Quezon City ang Service Recognition Incentive o SRI. Ayon sa Department of Education, nasa 18 pisong halaga ng SRI ang matatanggap ng mga kwalipikado nilang kawani. Kailangang maipamahagi ang insentibo bago mag-December 25, 2023. Ito ang balita. Definitely, ang instruction po natin is before Christmas, dapat po mabigay na sa ating mga teachers, pati na rin ng ating non-teaching personnel ang SRI. Kabilang sina Teacher Cheryl at Teacher Wency sa daang-daang libong kwalipikadong kawani ng Department of Education o DepEd na nakatanggap na ng Service Recognition Incentive o SRI. Bilang pagkilala ito sa serbisyo ng lahat ng regular, contractual at casual employees ng DepEd. Alinsunod na rin ito sa Administrative Order No. 12 ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbibigay pahintulot sa pagkakaloob ng Service Recognition Incentive na hindi lalagpas sa 20,000 piso sa bawat kwalipikadong empleyado ng national government. Ayon sa elementary school teachers, malaking tulong ang natanggap na insentibo lalo na ngayong holiday season. Siguro po yung babawasan po para sa Noche Buena po. Tapos yung iba ilalaan, isi-save din po para sa sa tuition ng mga anak sa pag-aaral. Ito ay malaking tulong po para sa amin, sa pamilya, para pandagdag po ngayong Pasko at sa bagong taon. Maximum na 18,000 pesos na halaga ng SRI ang maipagkakaloob sa kanilang mga kwalipikadong teaching at non-teaching personnel dahil ito ang kaya sa savings ng personal services budget ng kagawaran. We really looked at the numbers. We tried to see if we could give 20, pero 18 po yung maximum na mabibigay natin. Ganun pa man, no? It's significantly higher naman po sa nabigay natin last year. Dapat namang maipamahagi na ang incentive bago mag-December 25.
cash-only mode ang distribution ng insentibo para sa DepEd employees, liban na sa mga nasa liblib na lugar, kalakip ang kanilang written request. Ipadadala naman ang kanilang SRI sa payroll ATMs ayon sa DepEd. Tinatayang nasa 17.7 hanggang 17.8 billion pesos na halaga ng pondo ang inilabas ng DepEd para sa Service Recognition Incentive ng nasa halos 1 milyong teaching at non-teaching personnel ng kagawaran. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tanggap ng liderato ng Senado ang desisyon ni Senator Francis Tolentino na bitawan ng Blue Ribbon Committee chairmanship sa Senado. Paglilinaw ni Senate President Juan Miguel Zubiri, walang hatian o term sharing na nangyari para sa naturang komite. Ito ang balita ni Harleen Delgado. I think it will be a collective decision. It's, ulitin ko, wala naman akong monopolya sa paghawak ng Blue Ribbon. Maraming karapat-dapat, maraming may kakayahan, mas magagaling. Pagbobotohan ng mga senador at hindi desisyon lang ng isang tao ang papalit na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang binigyang diin ni Senator Francis Tolentino kasunod ng kanyang desisyong bumaba bilang chairman ng Senate panel. Anya, maraming senador ang pwedeng pumalit sa kanya sa pwesto at nakahanda rin anya siyang sumuporta kung sino man ang susunod na mamumuno ng komite. Hindi rin anya kailangang abogado ang uupong Blue Ribbon chairman, pero naging tradisyon na anya ito sa Senado. Yung discernment kung ang isang tao ay hindi nagsasabi ng totoo, evasive, untruthful, falsely making statements. So, yung need training siguro doon, mas madaling makaganap. Hindi naman sa sinasabi kong sila lang ang qualified. So, yun din ang gusto ni Senate President. Nang matanong kung si Senator Alan Peter Cayetano ang napipisil na susunod na chairman, sagot ni Senator Tolentino, the Blue Ribbon Committee is not for me to give and to share. The Blue Ribbon Committee is something collegial body decision. I can serve for a purpose. Hindi ko pwedeng ibigay yung hindi akin eh. So it will be a collective decision of the majority kung kanino ibibigay yon. He's well capable. He's highly qualified to chair the Blue Ribbon. So walang issue. Wala ako nakikitang issue. And I'm more than willing to support anybody who's... Naging interesado noon si Senator Cayetano na maging chairman ng Blue Ribbon Committee at sinabing sasali lamang siya sa majority block kung ibibigay sa kanya ang posisyon. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang term sharing sa Blue Ribbon chairmanship. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas na mismong si Senator Tolentino ang nagnais na manatili sa pwesto sa loob lang ng 1.5 taon. Unang sinabi ni Senator Tolentino na ang kanyang pagbibitiw bilang Senate Blue Ribbon chairman ay pagtupad sa kasunduan at bilang paghahanda sa kampanya bilang re-electionist sa 2025 elections. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihahatid ni Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Dyan ba sa Vietnam, gaano kalala ang polusyon sa hangin? Magandang araw, Rosalie. Nasa moderate ang level ng air pollution sa Vietnam ngayong 2022 batay sa recent World Air Quality Report. Ibig sabihin ng moderate, acceptable na yung kalidad ng hangin bagamat hindi ganoon ka-healthy o kaganda, ay acceptable na yung level ng polusyon. At batay pa sa recent data ng IQ Air na sumusukat ng kalidad ng hangin, lumalabas na mas maganda ang quality ng hangin dito sa Ho Chi Minh City kumpara sa Kapitolyo ng bansa sa Hanoi na may 112 AQI. Itong 112 AQI, ibig sabihin ay unhealthy level ang kalidad ng hangin sa sensitive groups gaya ng mga bata, matatanda at mga may sakit. Pero dito sa Ho Chi Minh City, maliit lang, nasa 33 to 45, which is a good level ng air quality index, Rosalie.
Ibig sabihin ba niyan, Ann, hindi uso dyan yung pagsusuot ng face mask kumpara sa ibang bansa sa Asia? Rosalie, uso pa din dito ang pagsusuot ng face mask pero hindi na ganoon kadami gaya noong pandemya. Actually, even before pandemic, nagsusuot na talaga sila ng face mask dahil mga nagmomotor kasi sila eh. So, meron pa rin mga nagsusuot ng face mask. Sige, Ann, ibigay mo na mga balitang nakalap ng ating mga global correspondents. Binigyan ng pahintulot ng bagong programa para sa refugee sa Estados Unidos na makapamili kung sino ang bibigyan ng sponsorship ng mga citizen at permanent resident upang makapasok sa bansa. Layo ng programa na matulungan ang mga pamilya na muling magsama-sama. Ito ang balita ni Daryl Angeles. Naglunsad ng bagong programa para sa mga refugee ang Biden administration araw ng Martes, December 19 na magbibigay ng pagkakataon sa mga US sponsors na magnomina ng partikular na tao na nais nilang dalhin sa Estados Unidos. Sa ilalim ng inisyatibo na kilala bilang Welcome Corps, ang programa ay nagbibigay daan sa mga grupo ng 5 o higit pang bilang ng mga US citizens at permanent residents na magrekomenda ng isang tao o pamilya na bibigyan ng sponsorship. Ito ay kung matutugunan nila ang ilang pamantayan at pumasa sa background checks. Inaasahan naman na makikiisa ang mga kamag-anak ng refugees, religious groups, LGBT organizations at veterans sa programang ito. Inilunsad ni US President Joe Biden ang programang ito upang payagan ng mga migrante at mga taong tumatakas sa kanilang mga sariling bansa na makapasok sa Estados Unidos ng ayon sa batas. Nilalayon din ng administrasyon na magdala ng 10,000 refugees sa pamamagitan ng sponsorship bilang bahagi ng pangkalahatang layunin ng 125,000 refugee admissions sa fiscal year ng 2024. Sa ilalim ng batas ng US, ang refugee status ay nakalaan para sa mga taong nag-a-apply mula sa ibang bansa, habang ang mga migrante na nasa Estados Unidos ay maaaring mag-apply para sa asylum status. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bumaba ang PM 2.5 dust level sa Bangkok, Thailand dahil sa artificial rain effort ng pamahalaan na isinagawa sa Kapitolyo at Karatig Bayan mula December 16 hanggang 18. Mataas kasi ang antas ng PM 2.5 o mga pinong-pinong alikabok na may sukat na 2.5 micrometer o mas maliit pa sa mga nakalipas na linggo sa syudad. Nagsimula na rin itong makaapekto sa kalusugan ng mga tao sa Thailand. Ayon sa Department of Pollution Control Report, nasa safety threshold na sa ngayon ang PM 2.5 dust level dahil sa cloud seeding flights. Payo naman ng mga otoridad sa mga panahon na mataas ang PM 2.5 dust levels, iwasan ng lumabas sa kani-kanilang mga tahanan at magsuot ng mask kung kinakailangan. Hindi ilalagay ng US State of Colorado ang pangalan ni Donald Trump sa kanilang balota sa darating na 2024 US presidential elections ayon sa Supreme Court ng Estado. Iaapila naman ng mga kapanalig ni Trump ang naging desisyon ng korte. Ito ang balita ni Danny De Leva. Sa 4-3 ruling ng Colorado Supreme Court na pagdesisyonan na ineligible si 2024 Republican presidential candidate Donald Trump na umupo muli bilang US President sa White House. Dahil dito, hindi ilalagay ng Colorado State ang pangalan ng dating Pangulo sa kanilang balota dahil sa naging papel nito sa pag-atake sa US Capitol ng kanyang mga supporter noong January 6, 2021. Si Trump ang kauna-unahang presidential candidate sa US history na hindi maaaring ihalal dahil sa isang probisyon sa US Constitution na nagbabawal sa mga opisyal na humawak ng pwesto dahil sa pagsali sa insurrection o rebellion.
mananatili ang ruling hanggang January 4, 2024 upang magbigay daan sa mga apila. Ayon naman sa isang spokesperson sa kampanya ni Trump, flawed at undemocratic umano ang desisyon na ito ng korte at kanila itong iaapila. Hindi rin umano patas ang pagdetermina ng eligibility ni Trump sa balota. Ayon kay Justice Carlos Amor, natutol sa ruling ng korte dahil mapapagkaitan niya ito ng due process. Dagdag pa niya, hindi pa rin naman nahahatulan ng hurado ang kasong insurrection laban kay Trump. Laban naman ng abogado ni Trump na ang riot sa Capitol ay hindi sapat upang makwalify na insurrection at ang mga ginawa ng mga sumusuporta kay Trump ay bahagi umano ng kanilang karapatan sa free speech. Para sa majority ng mga justice na sumang-ayon sa ruling, hindi nila basta-basta ang kanilang naging desisyon at alam nila ang bigat ng kanilang responsibilidad ng pagpapatupad ng batas. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinadala ng Laser Communications Demonstration ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang isang high-definition video ng pusa na si Taters mula sa layong 31 million kilometers. Ang milestone na ito ay bahagi ng NASA Technology Demonstration na may layong makapagsagawa ng high-bandwidth video streaming at iba pang data mula sa deep space. Ayon kay NASA Deputy Administrator Pam Melroy, ang accomplishment na ito ay nagpapakita ng commitment ng NASA na linangin ang optical communications bilang isang key element para sa data transmission sa hinaharap. Ang 15-second test video ay ipinadala gamit ang cutting-edge instrument na flight laser transceiver at inabot ito ng 101 seconds bago dumating sa mundo na may bilis na 267 megabytes or megabits per second. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Balita muli sa loob ng Pilipinas, handa na umanong makipagtulungan ang China sa Pilipinas upang maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan sa isyu ng West Philippine Sea. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na bukas sila sa dialogo at konsultasyon para makahanap ng solusyon sa sigalot. Hindi nila isinasara ang posibilidad ng pakikipag-usap sa Pilipinas. Muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking ambag ng mga overseas Filipino workers sa bansa. Sa kanyang mensahe sa OFW Family Day sa Pasay City kanina, binigyang diin ng Pangulo ang pagbuo ng pamahalaan ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa ibang bansa. Dagdag pa nito ang pagbibigay ng serbisyo at programa para sa reintegration ng mga OFW na mas piniling manatili na lamang sa Pilipinas. Inanunsyo rin ni PBBM ang pagbuo ng One Repatriation Command Center. Ito ay 24/7 hotline na may numero 1348 para sa mga distressed OFW. Una, nagtatagpo tayo ng One Repatriation Command Center na may nakalaang hotline para sa mga OFW maghihingi na kung kailangan humingi ng tulong. Ang hotline 1348 ay bukas, laging bukas at hindi nagsasara. Kahit gabi, 24 hours a day, pitong araw sa isang linggo, 24/7, ito ay nandyan para sa inyo upang makapagbigay ng rescue, repatriation, counseling, legal assistance na sino mang OFW na mangangailangan nito. Gaya ng mga nagdaang long holiday, inaasahan ng dagsa ng mga motoristang pauwi ng probinsya para sa holiday break sa Biyernes. Kaya naman ngayon pa lang nakahanda na ang Toll Regulatory Board sa pagdami ng mga motorista. Ito ang balita ni Jed Neresina. We know very well that any reason for delay will have to be attended for. 100% ready ang toll operators ngayong darating na holiday break.
Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, bukas ang lahat ng tollways upang iwasan magkaroon ng build-up ng mga sasakyan sa toll plazas. Nakaantabay din ang lahat ng emergency personnel sakaling kailanganin ng tulong ng mga motorista. Tuloy-tuloy din ang dry run ng contactless toll collection na makapagbibigay alwan sa mga dadaan sa tollways. In fact, mas mabilis pa nga po kayong makakapasok at makakalabas sa ating expressways kung naka-RFID kayo, despite the fact that there are still glitches that happen from time to time. Ang cash transaction po kasi yung Takedo will take you around 20 seconds before you can even finish your transaction po. Sa ngayon ay ipinatutupad na ang One Sticker, One Wallet na magagamit sa mga tollway at inaasahang masimulan ang full implementation nito sa second quarter ng susunod na taon. This day at as of this hour, ginagawa ko yung first ever user acceptance test for a One Sticker, One Wallet. You will only be using one sticker with one wallet. Kasi sa ngayon po, Ma'am Ninya, ang pwede pa lamang po is you may have one sticker but you will still be maintaining two wallets. Sa ngayon, ayon kay Corpus, light to moderate pa ang nararanasang traffic sa expressways. Inaasahang dadagsa ang mga sasakyan sa darating na Biyernes hanggang Sabado na siyang huling weekend bago ang holiday break. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inflation is real, kaya naman ang mga mamimili hanap ay mura at pasok sa budget na food items. Kaya naman patok ngayon sa shoppers ang promo o naka-bundle na products. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Planuhin mo kung anong ihanda mo at stick to your plan na hanggat kaya. Blockbuster talaga sa mga maabilidad na mamimiling Pinoy ang sulit promo packs sa mga grocery. Kalahati kasi ang matitipid nila kung food bundle items na ang bibilihin kumpara kung bibilihin mo ito ng paisa-isa. Katulad ng creamy carbonara at saucy spaghetti sulit pack na nagkakahalagang 151 pesos lang. Dito sa amin po kasi yung mabenta talaga is yung 2-in-1 na siya like spaghetti, yung naka-promo pack namin. So kasi katulad sa mga namimili din sila yung mga medyo makamura sila. Sa isang bundle, ito ay makatitipid na ng halos 45 pesos. Ngunit kung bibili kasi ng paisa-isa, nasa 76 pesos hanggang 108 pesos ang presyo ng pasta spaghetti. Habang 79 pesos hanggang 98.50 pesos naman ang presyo ng spaghetti sauce depende sa laki. Gayon din sa masarap na pang macaroni salad. Kung bibili ng mayonnaise, yung may libreng elbow macaroni na 194 pesos lang. Ang pamilya ni RJ Ortega na taga Espanya, Manila, namili na ng ilang mga gagamiting sangkap sa nalalapit na holiday season. Aniya, sa ganitong petsa talaga sila namimili ng panghanda kapag naibigay na ang 13-month pay at bonus. Mas makakatipid po ako dun kapag yung binili ko is bundle na po. Kaysa bumili po ako ng katulad ng mga hiwa-hiwalay ng katulad ng sauce niya, yun. Bali, so kung doon naman po sa yung katulad ng bundle na yun, so bali parang dadagdagan na lang po ng ibang sangkap. Samantala, ayon naman kay Philippine Amalgamated Supermarket Association President Stephen Cua, nagkakaubusan na ng stock ang ilang holiday food items tulad ng hamon at queso de bola dahil sa maraming mga kumpanya ang namamakyaw sa ngayon. Medyo nauubos na dahil ang bumibili nun hindi households, hindi yung mga bahay-bahay. Karamihan pang kumpanya na ibibigay sa empleyado. So pakyawan, maramihan. Payo naman ni Cua sa mga mamimili na huwag mag-panic buying at mag-budget ng mabuti. Marami aniyang mapagpipili ang items na mas mura kumpara sa ibang brand. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang grupong piston
kasama ang ilang commuter groups para mapigilan sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o TRO ang pagpapatupad ng deadline para sa consolidation ng prangkisa ng jeepney operators. Ayon sa grupo, labag ito sa kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, ilang araw na lang ang nalalabi bago ang deadline at nakareses pa ngayon ang Supreme Court. Sakaling hindi sila makakuha ng TRO mula sa korte, ano ang kanilang susunod na magiging hakbang? Yes, Rose, to be exact, 11 araw na lamang ang natitira doon sa ibinigay ng pamahalaan na palugit sa ating mga kababayang jeepney operator o mga PUB operator na i-consolidate yung kanilang prangkisa. At kapag hindi naman umano sila pinagbigyan ng ating kataas-taasang hukuman ng TRO para pigilin yung implementasyon ng deadline, ayon pa sa grupong Piston, ipapakita nila ito, Rose, sa pamamagitan ng kilos protesta sa paglabas sa mga lansangan at gayon din ng transport strike. Sa ilang araw bago mapaso ang ibinigay na palugit o deadline ng pamahalaan para mag-consolidate bilang kooperatiba o korporasyon sa ilalim ng PUB Modernization Program ang mga umiiral na unconsolidated na prangkisa ng jeepney operators, nagtungo na sa Korte Suprema ang transport group na Piston at ilang commuter groups tulad ng Commute. Kasama ang kanilang mga abogado mula sa National Union of People's Lawyers o NUPL, hinihiling nila na maglabas ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman para hindi maipatupad ang deadline na maaring magresulta anya sa pagkawala ng kanilang mga prangkisa. Hiniling ng mga ito na ideklarang null and void o walang bisa ang Department Order No. 2017-11. Ito yung Omnibus Franchising Guidelines ng Department of Transportation o DOTR. Gayon din ang ilang circular at kautusan na inilabas ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB gaya ng Consolidation of Franchise Holders. TRO bago man lang mag-December 31 para hindi muna mapatupad ito habang inaaral o dinidinig ng Korte Suprema ang kaso. Kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit hindi ang gawin ng gobyerno ay magbuo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumika ng ating public transport. Kasama sa respondents o inirereklamo sina Transportation Secretary Jaime Bautista at LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Nery Colmenares, labag ito sa Section 3 ng ating saligang batas para sa kalayaan sa asosasyon. Hindi rin anya maaring puwersahin ang mga jeepney operator na pumasok sa consolidated franchise. Maging ang kooperatiba anya sa ilalim ng batas ay voluntaryo. Ang basis noon ay una, violation ng freedom of association. Kasi sa ilalim ng konstitusyon natin, may karapatan ang sino man na sumali o hindi sumali sa isang organisasyon o asosasyon. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan. Giit pa ng mga tsuper at operator, hindi nila kayang ipangutang ang pagkuha ng modernong jeep. At kung ipipilit ng pamahalaan ang deadline ay tinatayang 140,000 umano na driver at 60,000 na mga operator ang mawawala ng hanap buhay. Bukod dito, apektado rin ang nasa 28.5 million na mga commuters sa buong bansa kung kulang ang masasakyan na maaring magresulta umano sa transport disaster. Para sa commuting public, importante ang una, availability and accessibility nung nasasakyan nila papunta sa trabaho. Pangalawa, road safety. Alam po natin na may direktang correlation yung bilang ng yung demand at supply sa sasakyan. Rose, nakuha natin ng impormasyon na sinabi nitong si Secretary Jaime Bautista ng DOTR ay sumusunod lamang sila sa kautusan o desisyon ng ating Pangulo hinggil dito sa sinasabing deadline.
at handa naman umano silang sumunod kung sakasakaling magbaba ng kautusan ang ating kataas-taasang hukuman dito ngayon sa panibagong o dito sa unang petisyon na inihain ng grupong Piston at iba pang mga commuter group dito sa Korte Suprema. At kanina Rose, no, nakita din natin, bukod dito kasi sa grupong Piston ay sumama kanina itong grupong Manibela din, transport group na Manibela. Pero hindi sila kasama doon sa mga petitioner dahil kagabi daw ay nagkasundo sila na ito na lang Piston ang maghain ng petisyon. Baka kasi doon sa kanilang argumento ay mayroong hindi sila pagkakasundo. Rose, ang gagawin na lang nila ayon dito sa kanilang Vice President, kung di tayo nagkakamali, na si Mara Balbuena, ay matapos itong maihain itong unang petisyon ng Piston ay maaring maghain din sila sa mga susunod na araw ng kanilang petition for intervention bilang pagsuporta dito sa hinaing ng kanilang mga kasamahan sa transport sector. Yan na ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Rose. Alright, maraming salamat Dante Amento, nag-ulat ng live mula sa Manila. Nag-inspeksyon ng Land Transportation Office sa mga taxi bay sa isang mall sa Quezon City ngayong hapon. Bahagi ito ng programa ng ahensya na Oplan Pasaway kung saan huhulihin ang mga taxi driver na nangongontrata at tumatanggi sa mga pasahero. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez, live. JP, may mga nahuli bang pasaway na taxi driver ang LTO? Rosalie, dito nga sa ginawang panguhuli ng LTO sa isang mall sa Quezon City, umabot sa nasa 10 mga taxi at 2 kolorum na habal-habal yung kanilang nahuli. At inisyuhan niya ng violation ticket at kinumpis ka rin yung kanilang lisensya at pinagmumulta ng 5,000 piso. Ngayong hapon, nanghuli ang Land Transportation Office o LTO ng mga pasaway na mga kolorum na mga pampublikong sasakyan. Ayon sa LTO, kapag ganitong holiday season, nagsusulputan rin ang maraming mga kolorum vehicles at mga taxi driver na nangongontrata. Ayon sa LTO, violation ito sa kanilang prangkisa dahil obligasyon ng mga PUV na maghatid ng mga pasahero. Partikular na pinatututukan ng LTO ang mga area ng mall kung saan dumadagsa ang mga tao. Magde-deploy nila ng sapat na mga LTO personnel para manghuli ng mga kolorum at pasaway na PUV driver. 5,000 ang multa sa unang paglabag sa mga PUV na tumatanggi sa pasahero at kukumpiskahin din ang kanilang lisensya. Rosalie, ayon sa LTO, ang paalala nila kapag yung mga kababayan natin o yung mga pasahero naka-encounter ng mga taxi driver na tumatanggi na isakay sila kapag pinara nila, ay maaari nila itong i-report doon sa mga mall guards o kaya naman kapag merong naka-deploy na mga LTO personnel sa paligid ng mall. Ayon nga sa LTO, ngayong holiday season, magpapadala sila o magde-deploy ng mas maraming mga LTO personnel sa area ng mga mall para mahuli yung mga kolorum, pati na yung mga taxi driver na nangongontrata ngayong holiday season. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Rosalie. O JP, yan bang mga nahuli na mga taxi driver na nangongontrata at namimili ng mga pasahero, yan ba'y direktang tinanggap na ulat ng LTO sa mga nagrereklamong pasahero o talagang nakita ng mga LTO na nangongontrata itong mga ito o nahuli on act? Rosalie, kanina mga bandang alas 5, meron ng mga LTO personnel yung nag-ikot dito sa isang mall sa Quezon City. At yung mga nahuli na yan, sila yung mga nakita mismo ng mga LTO personnel at merong mga pasahero na nagreklamo. Yung mga pasahero kanina, mayroon din sa ilan sa kanila na nakausap natin. Sinasabi nga nila na pinapara nila yung taxi pero imbis na isakay sila, ay tinatanggihan sila o nilalagpasan lang. Ang naging katwiran naman ng ibang driver, tumatabi lang sila para at hindi naman daw sila umiiwas dun sa mga pasahero. Pero hindi sila pinagbigyan ng LTO at na-issuehan pa rin ng violation ticket. Rosalie? O JP, last na lang, yan bang Oplan Pasaway ngayon lang yung ipatutupad kasi yung pamimili ng pasahero ng ilang taxi driver ay problema yan all year round.
So ngayon lang bang holiday season yan ipatutupad ng LTO o balak nilang ituloy-tuloy na yan? Kasi hanggat walang nagbabantay ay may mga pasaway talaga na mga taxi driver na namimili at nangongontrata ng mga pasahero. Rosalie, itong Oplan Pasaway, ito yung dating programa din ng LTO kung saan yung Oplan Isnabero, kung saan isinasagawa nga ito tuwing peak season. Pero ayon sa LTO, yung panguhuli naman kasi ng mga pasaway na talagang tumatanggi, hindi lang yan by season. Talagang all year round yan. Dahil yung obligasyon ng mga PUV o ng mga public utility vehicle na magsakay ng pasahero ay nakasaad yan dun sa mga prangkisa na ibinibigay sa kanila. Mas pinaigting lang yung panguhuli ngayon dahil mas marami nga yung mga pasahero kapag holiday season at sa iba pang mga peak season. Rosalie? Alright, maraming salamat. JP Nunez nag-ulat ng live mula sa Quezon City. Lalo pang umiinit ang temperatura sa Dagat Pasipiko. May mga lugar sa bansa na nakararanas na ng malaking kabawasan sa ulan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. So, ibig sabihin po, yung strong El Nino could be, ma-maintain niya dahil nakikita po natin, even at the subsurface, ay consistent yung warming. Umabot na sa 2 degrees Celsius ang itinaas ng temperatura sa silangan at gitnang bahagi ng Dagat Pasipiko. Ayon sa PAGASA, talagang matatawag na strong El Nino ang ganitong kondisyon. Ramdam na ang epekto nito sa Pilipinas kung saan ang Cavite at Nueva Ecija ay nasa drought condition na. Ibig sabihin ay nasa 3 hanggang 5 buwan ang kakaunti ang naranasang ulan sa lugar. Ayon sa PAGASA, posibleng sa katapusan ng Disyembre ay madagdagan pa ang mga lugar na nakararanas ng meteorological drought. Pero pagsapit ng Enero ay posibleng maging 15 ang mga lalawigan na makararanas ng malaking kabawasan sa ulan. Tataas ito sa 27 sa Pebrero at 63 sa Abril. Ngayong taon ay nasa 11 bagyo lamang ang mga bagyong nabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Katumbas ito ng bilang ng bagyo na nabuo noong taong 1998 kung saan mayroon ding umiral na El Nino. Ayon sa PAGASA, ang mas kaunting bilang ng bagyo ay maikukonsidera na epekto ng El Nino. Buti na lang at may mga weather system na nagdala ng mga pag-ulan sa bansa gaya ng Shearline at Amihan. Nakatulong ito sa pagpapataas ng level ng tubig sa Angat Dam at iba pang mga pangunahing dam sa bansa. Pero may sinasabi ang PAGASA na posibleng agad itong sundan ng La Nina. Sa ngayon ay makararanas pa rin ng malamig na panahon ang bansa dahil sa epekto ng amihan na tatagal hanggang sa buwan ng Marso. Pero pagsapit naman ng tag-araw ay mararamdaman naman ang pagtaas ng temperatura. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw. Magandang gabi at shout out po sa inyo. Jello V, Kirap, Cypress o Cypress, Arnel G. Galumalim, Edgardo Tagimakom, Junibert Bermil. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ito ang Balita. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 12:12 na nagsasabi, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa pananalangin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.